Ayun, kasi gusto nilang palabasin talaga ng mga Duterte patay gutom. Kasi hinarang ng Congress. So ang Senate, they still have the power to alam mo yung i-tweak yung version ng Congress. Ito-tweak yun ng Senate. The Senate will come up with their version, and then sa bicameral committee, which is Senate and Congress na, pagdidibatihan nila yun. Ganun. So parang nangyayari, gusto nilang mangyari is, Inday Sara, sure ka ba? Sure ka ba na hindi mo kami kukumbinsihin na kailangan mo yung confidential funds na yun? Kasi pag si Inday, hindi, kailangan ko talaga yun, ibalik ninyo. O tapos, ibinalik ng Senate, di parang si Inday, meron ngayon siyang utang na loob sa Senate. Di ba? Kasimple-simple dininay sa Congress, tapos, pinilit niya pa rin sa Senate, ibinigay ng Senate, ngayon mag-iiyak lalo yung mga congressman. Sabihin nila, palibhasa, mga kaalyado nila yung mga nandoon, maglalo sila magdadadrama doon. Sabi nga ni Inday Sara, so ang gusto nyo mangyari para magmakawa ko sa inyo ngayon doon sa pondo? Hindi. Ba't ako magmamakawa sa inyo? Unang-una nga sa lahat, hindi naman yan para sa akin. Hindi yan pupunta sa bulsa ko, sa bank account ko, pupunta yan doon sa mga sinusuportahan kong mga Pilipino. Kaya nek nyo, hindi ako magkakaroon ng utang na loob sa'yo, Coco Pimentel. Kahit pilitin mo ko, ngayon pa lang sinasabi ko na ayoko na. Bahala kayo sa buhay nyo. Siguro naman, pwede nyo na akong patahimikin. Kasi for how many weeks, months already, ako lang yung pinagtitripan ninyo. Siguro naman, wala na akong utang na loob sa Congress dahil di naman nila ako binigyan ng confidential funds. Wala akong utang na loob sa Senate dahil di naman na ako humingi ng tulong sa kanila. Wala na akong utang sa presidente dahil hindi naman na siya transfer ng pondo ng opisina niya para sa mga proyekto ko. So pwede na ba tayo magtrabaho? Pwede na ba ako mag-focus sa DepEd at saka sa NTF-ELCAC? Ganon kagaling ang mga Duterte. Hindi nyo sila kayang paglaruan sa mga kamay ninyo. Kayo ang paglalaruan nila. At dahil doon, nabilib si Coco Pimentel kasi ine-expect talaga ni Coco Pimentel na ipaglalaban niya yung pondo na yan. Sasalita na si PRD. Sasalita na yung ibang mga kapatid Ipipilit niya yan, biglang boom. Wala na, ayoko na, bahala kayo dyan. Gusto ko ng pera para magtrabaho ako ng sobra-sobra. Ngayon, ayaw nyo kong bigyan ng pera. Hindi ako masyado magtatrabaho. Kung ano lang yung kaya kong gawin doon sa budget ko, yun yung gagawin ko. Alam nga naman mag-abono ko. Hindi naman ako kasing yaman ng mga congressman. Kung paano ba ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na inilipat mula sa Office of the President papuntang OVP para maging Confi funds noong December 2022. Paliwanag ni Senator Angara, ginamit ang naturang pondo para siguruhing ligtas ang pagpapatupad ng mga proyekto ng OVP, lalo sa mga lugar na matindi ang insurgency. Tinan mo, si Risa Ontiveros. Ngayon, ang nangyari, tapos na usapan kasi supposedly this is the budget deliberation for the Office of the Vice President. So ngayon, ang nangyayari, so ayaw ko na nga Okay na ako. So wala na akong confidential funds. So kung wala ka ng confidential funds, yung saktong budget lang ng DepEd at ng opisina mo, ibibigay na natin to, pirmado na to, okay, good. Siyempre si Risa Ontiveros, hindi siya papayag na ganun lang yun. Ngayon si Risa Ontiveros gumagawa ng issue na paano ginastos yung pera na yan, yung 125 million in 11 days. Ibig sabihin, 11 million per day ang ginagastos sila, ganon. Samantalang supposedly usapin ito ng kanyang budget for 2024, which is sinuko na nga niya yung bataan. Ayaw na nga niya yung pera kahit ipilit niyo pa.
Pero syempre, kailangan makasuntok si Ontiveros. From libreng sakay, yung pagbubukas po ng maraming satellite. So nagtatanong si Ontiveros, saan niya ginastos yung kanyang pera? So ito sinasagot na ni Angara. Si Angara kasi ang sponsor ng department ng Office of the Vice President. Yung pagbubukas po ng maraming satellite office, yung pagbibigay po ng tulong sa libing, sa paggamot, sa napakarami po. There's so many services that were provided. Sinan nyo 125 million para sa libing, pampagamot, libreng sakay, yung kung ano-ano pa. Pakarami. Akala mo naman kalaki-laki pera nyo, 125 million. Sabi ko nga sa iyo, computein ninyo. Sige, sa 11 days. Computein nyo sa 11 days sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Sa bawat opisina niya, merong 100 na nakapila. Tapos bibigyan niya ng tig 70,000. 100, tig 70,000 ha. Ilan ang opisina niya? Halimbawa, ang opisina niya sa buong Pilipinas, 10. Sige, computein na natin kung magkanong pera yan ha. Kasi ito naman mga to, puro lang hindi naman nagko-compute So 10, 100 times 10. 100 times 10 is sa isang araw 1,000 katao. 1,000 katao times 70,000. Magkano yan? Putragi 70 million. Isang araw pa lang yun. Sa mga humihingi ng hospital assistance, ng burial assistance, gawin na natin 50,000. So 50 million yun araw-araw. So 50 million araw-araw yung ginagastos ni Inday dyan lang sa pagbibigay ng mga burial assistance, hospital assistance. Alam niyo ba kung magkano hospital ngayon? So kung 50 million isang araw, 125 million, di ilang araw lang yan, 3 araw lang yan. Laking-laki si Risa Ontiveros sa 11 million. 11 million. Isang araw daw nagastos ng OVP, laking-laki siya. Diyos ko, day. What's 11 million? Kung sa buong Pilipinas, hindi mo naman yan nilagay sa isang bahay lang. Yung 11 million naman na ginastos mo, hindi naman napunta yan sa Mandaluyong lang. Hindi naman napunta yan sa Maynila lang. Buong Pilipinas po yan, Risa Ontiveros. So 11 million, kulang pa po yan sa isang araw. Hindi ba? Sige, sabihin na natin. Kasi sabi ko dati, 50 person per office ang natutulungan niya isang araw. For example, kasi araw-araw ko talagang nakikita yan. Araw-araw ko nakikita yung pila dyan sa opisina ni Inday Sara dyan sa Mandaluyong. 50 sabihin na natin meron siyang 10 satellite offices o 5 na lang. O 50 times 5. Magkano lang yun? Ilan lang yun? O times 50, ilang milyon yun? Diyos ko po, sabi nga ni Hans Jai, yung 11 million, isang OOTD lang yan ni Jinky Pacquiao. My goodness. Sabi ko nga sa'yo, relos lang yan ni... Kasi yung kakilala namin politiko, naka Richard Mille. Hindi ba? Masyado kayong palakala. Siyempre, karamihan sa mga Pilipino, mahirap. Pag narinig nila 11 million na gastos, isang araw, ay grabe naman yun. Pero hindi nyo nilalagay sa isip ng mga tao na 11 million buong Pilipinas. Sure ka? Kulang yun, Risa Ontiveros. Bakit? Vice President lang ba siya ng Mandaluyong? Vice President lang ba siya ng Davao? Risa Ontiveros, Vice President siya ng Pilipinas. Alam mo ba kung ilan ang populasyon natin? Alam mo ba kung ilan ang mahihirap? Alam mo ba kung ilan namamatayan araw-araw? Alam mo ba kung ilan kailangan ng ospital? Mga propagandista kayo. By the OVP, Ron. Yung 125 million ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 million a day. 11.3 million a day. Tingnan niyo kung paano yung manner niya ng pagsasalita rito. Ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 million a day ay ginamit lahat yan para lang ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices. Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera. Putulin natin ulit 11 million para sa satellite offices?
para sa libreng sakay, para sa burial assistance, para sa hospital assistance. Kulang yan, Ontiveros. Ibig sabihin, wala kang tinutulong, Ontiveros, sa mga constituents mo. Ibig sabihin, wala kang silbi diyan sa Senado. 11 million ayaw mong gastusin sa isang araw. Kung ako bigyan mo ako ng 100 million sa isang araw, putya, gagastusin ko yan sa lahat ng gusto kong tulungan sa buong Pilipinas. Kaya kong ubusin yan 5 minutes. 5 minutes, ubus yan. Pustahan tayo. Bigyan mo ako ng deal. Sabi mo, Boss Dada, deal. Bigyan kita ng 100 million. Ubusin mo ng 5 minutes. Putya, saglit lang yan. Saglit lang yan. Saglit lang yan. Putya, mamigay lang ako dyan sa EDSA ng mga natatraffic. Mamigay lang ako tig sa 10,000 bawat sasakyan dyan. Bigay lang ako tig sa 10,000 bawat sasakyan dyan sa EDSA. Baka hindi mula rito sa crossing, hindi pa ako nakakarating ng Santolan, baka yung 100 milyon mo ubus na. Kaya sabi ni Hansya, ibig sabihin, Risa Ontiveros, hindi ka tumutulong. Ibig sabihin, hindi ka tumutulong. Bakit? You have no idea that 11 million a day for a nationwide use? Napakaliit niyan. Ilan ang populasyon natin? Kung hahatiin mo nga sa populasyon natin yan. Ilan ang populasyon natin? Ilan? Kung hati mo yan sa populasyon natin, tig 20 pesos lang ang makukuha ng bawat isa. So ibig sabihin, hindi sanay si Risa. Yan ang sinasabi natin. Kapag wala kayong experience sa LGU. Pag wala kayong experience, di kayo naging mayor, di kayo naging gobernador, wala, hindi nyo maintindihan kung paano talaga yung trabaho ng isang mayor. Kaya sa Ontiveros, yes, 11 million, kulang pa nga yan. Kung gusto mo talagang tumulong, kulang yung 11 million per day. Give me 100 million per day. Sigurado ako marami ako mapapakain. Kayang ubusin yon sa isang araw, Boss Dada? Oo, kaya, basta gusto mong tumulong. Pero kung yung 11 million na yan, kaya kayo laway na laway dyan kasi inuuna nyo yung kurakot eh. Inuuna nyo yung bulsa nyo bago nyo ibigay yung pera sa tao Maliit talaga. Maliit yung 11 million, ano ka ba? But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds, goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. Gate naman ni Ontiveros, hindi na kailangan ng confi funds para sa mga nabanggit na proyekto. Sapat na raw ang regular na pondo ng OVP. Katwiran ng opisina ni VP Sara dahil Disyembre noong nakaraang taon ibinigay ang pondo. Iba yun yung sinasabi natin. Nagastos yan 1 minuto o 1 taon, so long as hindi po ninakaw yan, it was probably or it was disbursed properly. Pero kahit 1,000 lang yan, 1,000,000 lang yan, kung nilagay ninyo sa bulsa nyo, hindi na kinabang ang taong bayan, ayan, yan yung sinasabi natin na sa impyerno ka na pupulutin. Tapos katulad nun, yun nga yung isang conspiracy pa dun eh. Binigay sa kanya, magtatapos na yung taon, December. Hindi ko nga maintindihan, bakit hindi naiisip ni Ontiveros yung issue na, at saka tingnan mo ang issue dito kasi is hindi naman yung paggastos ni Inday kasi kaya naman niyang patunayan saan niya dinala yun eh. Ang issue naman kasi dito is kung paano nakarating sa kanya yung pera eh. Bakit hindi niyo ginigisa ang DBM? Bakit hindi niyo ginigisa si BBM? Pagdating dyan sa pondo na yan, ginastos lang naman ni Inday yan. At kaya nga niyang patunayan kung saan nagsipunta yan. Ayan na nga, hawak na ni Angara yung pruweba kung saan napunta. Pagbubukas na nga ng libro, ayan nakalagay dyan kung saan napunta yan. Ang tanong, bakit late ibinigay sa kanya at saka bakit ganun yung pagkakatransfer ng pondo? Yun yung issue. Doon dapat umiikot yung tanong pero hindi. Siyempre, kailangan si Inday Sara yung banatan natin. Pero akala mo naman, Risa Ontiveros, kaya mong buwagin si Inday? Hindi. Hindi, kita mo nga nagpa-flying kiss pa. Baka pag ikaw nag-flying kiss, walang sumalo niyan. Asikasuhin mo na lang, Risa Ontiveros, si Senior Aguila.
Yun lang ang kaya mo, si Inday, hindi mo kaya yan. Pakulong mo na si Senior Aguila kung gusto mo. Wala kaming pakialam. Pero dahil dyan sa Senior Aguila na yan, hindi naman siya bumabango. Hindi naman gumaganda yung pangalan niya. Kaya balik na naman siya kay Inday ngayon. Oo, ganun yan. Sige, tuloy na. Kailangan nilang magastos ito agad dahil patapos na ang taon. Sa huli, lumusot din sa plenaryo ang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 1.874 billion pesos. Sa isa pang budget deliberation ng Senado para naman sa pondo ng DepEd, binawi na rin ni VP Sara na tumatayong Education Secretary ang hinihingi nilang 150 million pesos na confidential funds. Si Senator Pia Cayetano naman ang nagbasa ng statement ni VP Sara. We are all parents who want to protect our children. Ang seguridad ng mga bata ay seguridad ng kinabukasan ng ating bayan. Nonetheless, DepEd will no longer pursue confidential funds. Pero hiniling ng BICE na ilipat na lang ang pondo sa National Learning Recovery Program ng DepEd. Lumabas din sa deliberasyon ng Senado na bagamat tinapyas ang confi funds ng DepEd ay tumaas pa rin ang kanilang budget. Sa ilalim ng bersyon ng Senado, 718 billion pesos na ang kabuoang budget ng DepEd. Nagdagdag ng 4. Tanungin nyo, gaano kalaki yung budget ng DPWH? Gaano kalaki ang budget ng DPWH? Tingnan nyo. Kasi ang Department of Education, 718 billion. Now, hindi na i-explain yan. Si Congressman Arnie Teves ang nag-explain yan. Nasa batas na dapat ang pinakamalaking budget is yung Department of Education. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, pinakamalaking budget ay Department of Education. Kaya nga sabi niya, silipin ninyo bakit ang laki-laki nung budget ng DPWH, mas malaki pa yung budget ng DPWH kaysa sa Department of Education. O hindi ba si Magalong meron siyang ine-expose na corruption dyan sa DPWH? Yun ang tanungin ninyo. Kasi mamaya sabihin nila naman, lumaki pa yung budget. Kunyari lang, hindi inano yung confidential fund, pero lumaki naman yung budget eh. Doon din naman yun, wala rin eh. Di ba yung mga, sabi ko kasi yung mga basahan ng mga vloggers yung mga basahan na tanso, ay nako, ganyan ang kanilang wavelength.